Libre yan. Ano pa inaantay nyo? Nandiyan ang Peloton. Tutulungan kayo. Kaya sa lahat ng mga gusto makarating dito, ma-enjoy din ang buhay kagaya namin, dala yung pamilya rito, nandyan. Hello, ako nga pala si Rolly Bamba. I live in Perth for almost 13 years now, and I'm working at Heartway Galvanizer as a forklift operator, and I live with my wife. Ako po si Annabel Bamba. I'm 45 years old and almost 3 years na kami dito sa Perth. So, ito, medyo unti-unti ko nang na-adjust yung sitwasyon dito sa Australia. Medyo hindi naman na ako ganong nalulungkot kasi marami rin naman libangan dito tulad ng basketball, fishing. Yan, kala ko mahirap na hanggang sa mapag-aralan mo rin na paano paligayahin yung sarili mo rito na hindi ka ganun masyadong malulungkot para kakaisip sa pamilya kasi malayo nga sila. Tapos marami pa rin naman pinagdadaanan kahit nandito ka na sa Australia kasi kala mo at may pera ka, okay na. Hanggang sa dumating nga yung panahon ng pandemic, doon kami lahat na tauhan na masyadong pag wala sa pamilya, masyadong malungkot na anytime na may mangyari sa kanila, hindi ka makakauwi. Ibang-iba talaga pagka nandito sila kasama mo. Kaya doon, nag-decide na ako na kunin ko na rin silang lahat. Pero mahirap pa rin kasi hindi naman basta-basta ganun lang ang kailangan mo para makuha sila. Kaya pinag-iipunan pa rin namin. Ngayon, ang unang nakarating dito, yung anak ko na panganay kasi para makatulong nga sa akin para kahit papaano kasi malaki talaga ang gastusin, hindi rin biro ang pag kinuha mo ang buong family mo rito. Pero yun, sa awa ng Diyos, nagsumikap kaming mag-ama na makapag-ipon hanggang sa nakuha nga namin sila. Yun ang pinakamagasayang moment na naramdaman ko mula nung tumira ko rito sa Australia. Yung makita mo yung buong family mo, susunduin mo sa airport. Lahat sila. Ang ganda. Ang ganda sa pakiramdam. Natagalan nga kami pero sulit naman. Kumbaga, 13 years. Kumbaga, ayun yung joys na hindi matatawaran ng iba, yung pagdala mo rito. Mayakap mo silang lahat. Tapos maramdaman din nila kung ano yung nararamdaman mo rito sa Australia kasi maganda talaga rito. Lagi kong kinikwento sa kanila. Tapos, kumbaga, yung pangako mo sa kanila na sooner or later makakarating din kayo dito. May enjoy nyo rin yung mga magagandang lugar dito. Makakain nyo rin yung masasarap na pagkain dito. At mabubuhay kayo na katulad ng mga nakatira rin dito. Baga, pantay-pantay kasi ang pagtingin dito, hindi tulad sa atin. Yun ang isa sa din sa atin sa Pilipinas. Talagang sa Pilipinas, ramdam mo pag mahirap ka. Iba yung dito, walang tinitingnan yung tao kung mahirap o mayaman, pantay-pantay. Iyan ang isa sa mga nagustuhan ko rito sa Australia na hanggang ngayon, kahit yung pamilya ko, kumbaga, na-amaze sila. Ibang-iba yung kultura rito, iba-iba yung pakikitungo sa mga tao. Kaya, awa ng Diyos yan. Nag-i-enjoy sila rito.
dumating na yun, paalis na siya. Yun yung malungkot na masaya. Malungkot kasi maghihiwalay na kami. Parang hindi maghihiwalay na parang malayo sa isa't isa, parang ganon. Tapos masaya kasi yun na nga yung magbabago para sa aming pamilya, sa buhay namin. Nung time na ipalis siya, hindi kami sumama sa airport kasi parang yun yung pinakamabigat na moment ay yung magiging malayo kayo sa isa't isa. So, yun na nga, nakarating na siya ng Australia, kami naman ay nasa Pilipinas. Tapos, yung pagbabago sa buhay namin nung umalis siya, siguro nung pagtanggap namin ng una niyang padala. Kasi yun yung hindi namin na ine-expect na siguro kasi kami galing lang talaga sa simpleng pamilya, siguro mas mahirap. Galing sa hirap. Oo, yan, ganun. Makatanggap ka ng pinagpaguran niya na parang sa atin, sa Pilipinas, malaking pera na. Sobrang laki na sa atin. Tapos yung mabibili mo na yung gusto mo, makakain mo na. At sa mga anak mo, yung mapoprovide mo na yung mas komportable nila na pangangailangan. And yung panahon na siya ay malayo sa amin, marami rin namang adjustment kasi kailangan mo nung bilang tatay at bilang asawa na kailangan niyang dapat nandun siya pero wala. Napupunuan naman namin yon. Tapos yung sa mga anak ko na kaka-adjust naman sila kasi nung panahon na yun meron na ding gadget, tapos may mga means ng communication na rin gamit namin nun sa Skype. Doon kami nag-uusap bilang pamilya, and hanggang sa unti-unti naming na-absorb siguro sa sarili namin na yun na talaga yung buhay namin, yung malayo sa isa't isa. At the same time na parang nagiging komportable yung buhay namin kasi nakukuha namin yung gusto namin sa buhay sa pagsusumikap ng asawa ko na nakapagtrabaho siya sa bansang Australia. So eto na, ito daw yung pinakamahirap na sitwasyon, yung pagtitake ng IELTS. Kala ko madali nung una pero dumating sa point na 1, 2 take, 3, 4, hindi na biro yun. Kumbaga yung kahihiyan nandun na Tapos yun, lahat na, wala nang tiwala sa'yo, including your family. Tapos mabigat kasi kumbaga doon ka sa kanila dapat kukuha ng lakas ng loob. Pero sila yung nagda-down. Pero na-challenge ako ron. Kasi sabi nga sa akin ni boss, si Boss Brett, sabi niya, ba't gi-give up ka? Ako nga hindi gumi-give up sa'yo di ba? Yeah. Kumbaga, tumatak sa akin yun, parang, sa dami-dami ng taong magbibigay sa akin ng inspirasyon, bakit yung ibang tao pa, imbis na yung pamilya, yung nga ibang tao naniniwala sa akin. Kaya, siguro, isa yun sa dahilan kung bakit talagang inilaban ko yung IELTS na yan. Mahirap kung sa mahirap, kaya alam, may isang taong naniniwala sa'yo ayoko rin biguin. Kasi
siya yung nagbigay sa akin ng ano eh. Siya yung nagbigay sa akin ng inspirasyon. Sabi niya, para sa pamilya mo to. Kaya ka lumalaban. And yun, tumatak sa akin yun. Hindi ko makakalimutan yun. Pero bumagsak ulit ako. Pero naniniwala ako sa kanya na kahit bumagsak ka, tutulungan kita. Kumbaga, hindi niya ako binibitawan eh. Ba't ako bibitaw? Marami pinagdadaanan mo. Pero may taong naniniwala sa akin eh. Kaya hindi ako pwedeng bumitaw din. One time nga, may mga experience pa kami mag-asawa. Na-hospital yung mag-ina ko. Yung mo, isipin mo yun, kailangan mong mag-exam, kailangan mong magtrabaho, tapos may dumating pang ganon. Yan, naawa ng Diyos. Nalagpasan naman namin. After Pero napakahirap ng pinagdaanan namin. Hindi rin basta-basta. Kaya nagpapasalamat ako. Lalong-lalo na kay Boss Brent. Dahil sinuportahan niya ako Boss lahat. Kay Boss John Hart, naniwala. Actually, nakailang take nga ako. Sabi bibitawan na ako eh. They're willing to give up na kasi almost 8 times na akong failed. Kumbaga, naintindihan ko na sila ron kasi masyado na nga matagal yun. Hanggang sa yung pang-siyam ko, yun, awa ng Diyos, nakapasa. At hindi kami makapaniwala lahat. Including my family. Kala siguro nagbibiro lang ako nung nakapasa kasi kahit ako hindi na rin umaasang papasa eh. Dahil nga sa sobrang dami na. Yes. Pero yun, nakapasa ako. Siguro kaya kami emotional din tuwing magkikwento kami about sa pag-a-apply niya dito sa papuntang Australia kasi paalala namin yung mga struggle niya before makapunta dito. Tsaka yung isa niyang pinaka nahihirapan talaga yung pagpasa niya sa IELTS kasi yun yung requirements ng Australian para makapunta ka dito talaga. Inabot siya ng almost 9 takes. At sa pang-siyam na yon, doon niya nakuha yung tagumpay talaga. Na yun yung way para kami talaga, siya talaga muna pala makapunta dito, makapagtrabaho sa bansang Australia. At yung pagpasa niya na yon, hindi din namin na-expect kasi every time na magre-review siya at isa pa pala yun sa pag-review niya, kasali din ako kasi pag uwi niya galing ng review center, pag uwi niya may dala-dala siyang mga papers, kasali ako dun sa pagsagot pati sa pag-explain nung kasi di ba may mga words, kung ilang words yung mabubuo mo, kasali ako dun sa kanya and parang dinudugtungan na lang niya yung kung mga ideas niya and hindi namin talaga ina-expect na sa pang 9 attempt niya, doon niya talaga makuha yung tagumpay na maipasa yung IELTS. So masayang-masaya kami bilang pamilya niya kasi parang yun na yung way para mabago yung buhay namin. And nagpapasalamat din kami kay Lord
na naibigay niya yun para sa aming pamilya. And syempre, doon sa mga post niya na hindi siya give up. Nagsimula yung journey ko makarating dito sa Australia kasi aksidente lang eh. Nagkaroon ng tanggapan, pumunta yung employer namin sa Pilipinas, tapos naisama ako ng mga kaibigan ko dahil nga sabi may tanggapan nga. Doon nagsimula ang lahat. Nagbibiro lang ako eh. Kasi kumbaga Australia to eh, malabong mangyari sa akin yun eh. Kasi unang-una, English na bansa to. No? Inglesan eh, mahina ako ron. Tapos, ayun na. Eh sa kabutihan naman, nagpa-picture ako doon sa boss ko eh. Dahil wala akong masabi nung interview. Sabi niya, introduce yourself. Introduce yourself, hindi nga ako makapag-English sa simula. Hindi, ayun. Sabi ko, dahil nga na-blanco ako at that time, sabi ko, pwede bang, can I take a picture with you at least sa souvenir? Then, yun nga, natuwa yung boss ko, nagpa-picture, kala siguro nagbibiro lang ako. Doon na nagsimula na sa dami namin, na-select niya ako eh. Hindi rin ako makapaniwala kasi, kumbaga sa akin, wala lang yun eh. Pero dumating sa point na, yung pagpapapicture ko pa sa boss ko, yung pa yung dahilan kaya na-select niya ako, which is, sabi ko nga, lucky swerte nga siguro. So, siguro, ito lang yung isang masasabi ko sa mga gusto rin makarating dito. Kumbaga, huwag kayong susuko. Itong bansang Australia, napakaganda. Kumbaga, kung may opportunity kayo, grab nyo. Kasi, oo, nandun tayo. May mga pagdadaanan tayong mahirap. Pero, sulit naman. Una-una, sa pamilya nyo, ang ganda talaga ng mga benefits ng Australia, lalo sa mga bata, sa health. Yan ang pinaka-importante, health. Ang ganda ng health ng Australia. Ang ganda ng health benefits. Kumbaga, may enjoy mo talaga. Marami kang pwedeng paglibangan dito eh. Gaya ng pagpipishing, kumbaga, basketball. Maraming Filipino community rito na hindi ka talaga pababayaan. Lalo na may mga religious group din dito. Kung kailangan mo ng mga spiritual advice, marami rito, maraming community rito na maaari mong malapitan kung siguro kung nalulungkot ka pa o ano. Pero ang pinaka-point talaga diyan, yung family madala mo rito kasi maganda ang bansang Australia. Hindi ka magsisisi. Kung may opportunity, grab nyo doon. So, ang buhay namin dito sa Australia, masasabi ko na mas malayo na talaga yung buhay namin kaysa sa Pilipinas. Bilang asawa, siguro kung ano man yung diskarte ng ating mga asawa o pagtsatsaga, pagpupursige sa buhay, dapat full support tayo para sa ating buong pamilya. At experience ko dito sa Australia na nandito na kami, bilang buong pamilya na nandito talaga, masaya. Kasi lahat naman nung mga dapat mong i-enjoy nandito naman yung sama-sama kayong magpamilya, mamasyal, mag-fishing, yun yung madalas na namin dito yung banding. Tapos yung park, maganda yung mga park dito. Maganda. Sa Pilipinas, magbabayad ka pa sa park eh. Basta yung maganda yung niya, Maganda yung lugar. magandang lugar na bansang Australia. Kaya
Siguro yung ma-experience niyo yung na-experience ko sa ngayon, yun yung dapat ninyong pagpursigihin kung yung mga asawa ninyo ay may opportunity to na makapag-apply sa mga bansa na ganito. Siguro support tayo doon.